At balik po tayo sa ating palatuntunan. Ito pong napaka-interesting topic natin pag-uusapan. Ito pong mga issues concerning sa ating pong mga Pinoy, mga seafarers, tungkol po sa kanilang trabaho, employment status at ilang pang mga aspeto, no, sa kanilang pang-empleyo, lalo-lalo na dyan sa mga nagtatrabaho sa mga foreign na mga barko. Maging domestic, pwede rin po, marine engineering and administrative works at marami pang iba. Usapan po natin yan kung ano po yung mga problema, issues at bibigyan po yan tugon ng kasagutang legal. With Attorney Jay Panambo Jr., miyembro po ng Maritime Law Association of the Philippines. Attorney Jay, magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po, kasamang Joe. Aljo po. Aljo. Okay. Ano pong kadalasang kasong idinudulog po ng ating mga seafarers usually, sir? Tatlong classifications po ang problemang idinulog sa amin ng mga marinerong Pilipino. Okay. Pre-employment po, karamihan ng mga manning agent, nagre-recruit, pero hindi naman napapaalis. Kung sakasakali man, nabigyan ng chance na nakaalis ang isang marinero, ito ay nagkakaroon sila ng mga problema. Halimbawa, na aksidente, nagkakasakit, at later on na-repatriate sila. So, ito po ang kadalasang problemang naidudulog sa amin. Pag mga ganun, baka sagutan din, pananagutan ba ng mga agencies yan kung sakasakaling nagka-problema sa kanilang employment? Opo. Kung sakasakali man na na-aksidente sila at na-injury, may obligasyon po na ipagamot sila ng kanilang principal. Pero dito sa Pilipinas, ang kanilang representative o extension ay ang mga manning agency. So sila po ang tumatayo na bilang employer ng mga principals abroad. So halimbawa, hindi po nagbayad ng tamang pasahod ang kumpanya ng barko. Halimbawa, foreign ships yan. Hindi nagbayad. So solidary liable ngayon itong manning agency sa kanila, sir. Correct po. Sila po ang nagbabayad ng kulang na wage o kaya mga salaries na hindi na ibibigay ng principal. Isa din sa mga, ang dami kong mga kaibigan pong mga seamen, no, attorney. Sabi nila, ang daming talagang gastusin dyan bago ka makalis. May mga trainings. Dapat ba ganun, sir? Oho. Lalaki pa ng mga babayarin. Mabigat po. Ang kadalasang problema ng mga marinong Pilipino is yung paulit-ulit na trainings. Ang isang marino, pagbaba dito sa Pilipinas at pagkatapos ng kanilang isang taong kontrata o kaya 10 buwan na kontrata, hindi pa man lamang nakakauwi sa kanilang pamilya, tinatawagan na ng kanilang mga agency. Sila ay tinatawagan para magkaroon ng training. Pero itong training na ito, paulit-ulit lamang. Ito ay dati nang pinag-undergo nila, ngunit iba lang ang pangalan. Halimbawa po, dati ang tawag ng safety of life at sea, ginawang basic safety training course. Ngayon, pareho lang din naman, ginawang basic training. So, nakakalungkot po na ganito ang mga problema ng seafarers. At maliban sa paulit-ulit na training, mabigat po ang bayarin. Na ang sumasalo po nito, hindi naman yung principal, hindi naman yung mga manning agent, kundi yung kawawang seafarers. So wala po kayong ginagawang hakbang dyan sa Kongreso upang sa ganun ay maibsan po yung pasanin na ating pong mga marino, sir? Sinasabi natin na ang mga marinero o lahat ng OFW ay ang ating bagong bayani. Pero nakakaawa po sila. May mga marino po tayo na ang salary nila is $50 lang. Kung titingnan mo po, ito ay... A month? Opo. Yun yung bago? Kapapasok pa lang? Existing na po yan. Kasasampan ng barko? May mga seafarers tayo, lalong-lalo na mga waiter sa cruise ship. Opo. Na ang kanilang basic salary is $50. Kung titingnan mo po, ito ay less than the minimum wage ng mga land-based local workers natin. Actually, mas mataas pa nga po ang mga sales lady sa paligid nating mga malls. Kaya nga kinakantsawan sila. Ang mga marinero, kumuha pa ng seaman's book, nag-apply pa ng passport, pero ang kanilang basic wage is napakaliit. So, ang panawagan sana namin, na itaas man lamang ang kanilang
minimum wage. So yung mga benepisyo din nila, halimbawa, yung mga insurance, meron din sila? O mandatory ba yan? O sino po magbabayad po niyan? Mandatory po ang insurance. Nakapaloob po ito sa POA standard contract. Pero kadalasan hindi po nasusunod. May mga kaso kami na ang isang seaman pinababa na aksidente at yung iba nasawi. Ang pamilya naghahabol pa sa manning agent at hindi binabayaran ng kanilang kulang benepisyo. May mga instances nga po na isang seaman kailangan mag-undergo ng major operation sa heart. Pag uwi dito, naghihintay lang ng approval ng principal. Kung minsan, namatay na ang seafarer, hindi pa na inaaprubahan ang pag-surgery sa kanila. Kaya yun po ang kaawa-awang mga marinero natin. Iba po tayo. Yung iba, nagtatrabaho po sa mga foreign company, mga barko po. No? May mga naitalabang mga pang-abuso, attorney? At ano pong mga tugon ninyo tungkol dyan sa mga problema ngayon? Very common po ang abuse within the ship. May sexual abuse, harassment? Harassment, verbal abuse, very common po ito. May physical abuse, lalong-lalo na sa mga seafarers na kung minsan isang taon walang uwian, lalo na sa mga fishing vessel po. May mga fishing vessel po na hindi man lamang dumadaong sa mga pier, like kung minsan isang taon sila sa laot, nangingisda. Pag puno ng barko ng isda, kinukuha lang ang mga huli nila. May lumalapit sa kanilang mga vessel para kunin ang huling isda. At kung sakasakali man may reklamo ang mga tao dito, walang magawa po kasi nasa gitna sila. Nasa laot for 1 year. Paano po yan? Pwede bang ma-aksyonan kaagad ng mga abogado ng Pilipinas kaagad yan? Sa tulong ng mga abogado pala ng ating pong bansa? Yun po ang sa aming ginagawa ng paraan na magkaroon man lamang sila ng access. Kung hindi man sa embassy natin o sa mga konsulado natin, kundi sa lahat ng government agencies natin ngayon. Mahirap naman po yung hindi naman dadaong sa loop. Hindi man lang sila makababa. Hindi po yan. Isang taon ka sa laot. Isang taon, lahat, wala kang makikita. Puro dagat, puro puting tubig ang makikita mo. Okay, marami pong nanonood po ngayon mga marino, attorney. Ano pong nais yung mensaheng iparating sa kanila? Kung may mga problema po sila tungkol po sa kanilang employment, foreign or domestic po, sir. Sa kababayan nating mga marino, pakitignan po natin ang ating POA standard contract kung tayo ay nagtatrabaho sa abroad. Nandito po nakapaloob ang lahat ng karapatan natin. Tignan po natin, basahin po natin kasi doon po natin malalaman kung ano ang mga karapatan natin, kung ano ang benepisyo natin. Maging alerto po tayo sa ating mga karapatan kasi ito po ang ating pagyamanin po natin ang profesyon natin. So, kung kayo po ay may problema, tumawag po kayo sa inyong principal, tumawag po kayo sa manning agent ninyo para mabigyan po ng solusyon ito. Maraming salamat, Attorney Justiniano J. B. Panambo Jr., miyembro ng Maritime Law Association of the Philippines. Thank you po, Attorney. Maraming salamat po. Okay, magbabalik pa po ang Good Morning Boss. Okay, alas.